Gina Cojuangco mula sa kilalang pamilya ng mga Cojuangco. Ira Javier, lumaki sa Amerika, isang true blue California girl. Lexi Schultz, mula sa nagagandahang angkan ng mga Revilla. Risa Mananquil Samson, supermodel at socialite. Mga city girls na nasanay sa komportabling buhay. Sa isang iglap, mag-iiba ang kanilang mundo. Kayanin kaya nila ang mabuhay dito sa isang bukid sa Batangas. Walang kuryente, walang telepono, malayong-malayo sa buhay na kinagisna nila. Dahil kailangan nilang kumayod para lamang mabuhay rito. Sino kaya ang magtatagumpay? At sino kaya ang bibigay? No, this is why I'm a city girl, because I can look good in the morning. Kapag ang mga dalagang sosyalera naging mga dalagang bukid. At ito naman ang world famous kapeng barako. Kailangan malaman ninyo kung paano ginagawa ang kapeng barako. Marami tayong mga kaibigan dyan, may mga willing na tumulong. Para nasa TV kayo, halika. Halika na. Paano po? Anong gagawin namin? Didiktikin po namin. Didikdikin niya. Tama, dikdikin ninyo. Bayuhin niyo ang barako. It's hard doing that, and then also the wooden chips from the thing was going into the coffee. Hanggang maging parang polvo po. Ayan, nadurog na. What do we do next? It's taking forever. Ganto? Tama. May kiss ka mamaya, Manang. Oh, konti na lang yan ha. Dapat makuha ninyo ang tamang lasa ng kape barako. Si Gina at Lexi, busy-busy sa mga itlog. Eto, apoy na naman ang kaharap ni Lexi. Marunong naman pala magluto mga ito. Pero parang ang daming itlog yata ang niluto nyo. Okay, ilipat nyo na ang barako sa tubig. Na-enjoy ko yung learning the process of making kape bara. Mukhang masarap na almusal to. At may bonus na pandesal pa. Girls, mga dalagang bukid, pwede na kayo simula sa inyong linutong almusal. Okay, gagawin ko, ipapa-taste test natin ang inyong kape. Locals dito. Sige, kumain muna kayo dyan. Nainggit yata ako. Ito ang kape ni Ira at ni Gina. Ito naman kay Lexi at kay Risa. Kumuha kami ng 5 Batanggenyong mahilig sa kapeng barako para magpa-taste test kung alin na mas masarap. Oo naman, ganun naman. Parehas. Kulang sa asukal, kulang sa tamis. Ito. Oo, pero yun sa asukal lang. So ito walang lasa. Paano? Tubig lang, gano'n, na piniinit. Ito pareho matabang sa kape, matabang sa asukal. Matabang, kulang. Kulang sa ito naman ayos ng kape nito, kulang lang na konting asukal. Kailangan naglalaban yung asukal Naglalaban niya yung tsaka asukal at kape. yung kape. Ang kapeng barako pala, naglalaban ang kape at tamis. I see what you mean. Makikigulo na muna ako sa almusal nila para sabihin kung sinong nanalo. The verdict is 5-0. 5 boto para dito. Wala yatang bumoto sa inyo. Okay lang, kasi me, I like the taste of yung gawa namin. So, kanya-kanya yun. Kasi, like, ako ayoko rin masyadong matamis. Chamba, it's luck, because we didn't know what we were doing. Sige, ituloy nyo na ang almusal ninyo. So yan. Ready na ba kayo sa next challenge? Ako ready na.
Dahil dito sa probinsya, walang washing machines, laundry ladies, kailangan nyo maglaban ng sarili nyong mga damit. Kanila ba to? Oo, susuot nila yan mamaya. Okay, at may style siyempre ng paglalaba at yun ang malalaman ninyo pagpunta ninyo sa location ng challenge na ito. Kung sino may pinakamalinis na damit, kung sino makatanggal ng mga duming ito, syempre siya ang panalo. O, di ba? Dalagang bukid ng dating ng ating mga challengers. Pero, parang mali yata ang pagkakasuot nyo ng inyong damit panlaba. Ngayon, taga-bukid na kayo! Ano kayong dalagang bukid? Pinapaglakad na namin ang mga dalagang bukid patungong sapa. Stop it! Don't show my feet. Ang pangit. At sa wakas, nakarating na rin sila. Ingat lang sa paglalakad, girls. Medyo madulas ang mga bato sa sapa. Something's biting my feet. Ow, 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 ow! The ants! Ow! What to do? Water, water! Ow! Binigyan lang namin sila ng 20 minuto para laban ng 4 na piraso ng maduduming damit. Kaya mga dalagang bukid, dapat walang sayanging oras at pagbutihin ang pagkusot piga. Alam nyo, si Fem at Pao, Oh, ano daw? wala lang. Kakaintindihan na yata? Talaga? Oy! Oh, nagchichismisan pa kayo dyan, ha? Elay, bagay naman sila. O China at Ira, alam niyo ba kung paano yan? Pero aba, mukhang marunong ng konti, ah. Sa bahay namin nung bata pa ako, mahilig kasi akong tumambay-tambay sa baba. Sa mga labandera, sa mga drivers, ganun. It's harder than I thought. It's very tiring and your hands get sore and red. And then I didn't know how to use the wooden stick thing. Lexi, Risa, buong damit ang lalaban, ha? Hindi ang maduming parte lang. Pero, mukha namang matyaga ang dalawang ito, ah. Sana, napalo ni Risa ng maigi. Parang galit ata siya sa mga clothes namin. Since it's my first time, it's something enjoyable kasi it's new. In Manila, may mga washing machine, laundry mats. Para naman hindi sila maiwang walang kaalam-alam, may pinapunta pa kami maglalaba sa sapa para kanilang tularan. Manang, para saan po yung kahoy? Itong pamalo po. Dito sa damit. Pang tanggal ng dumi? Pantanggal ng dumi. Para madaling maalis ang sabon. Ang sabon. Yung smooth lang. Oops! Time's up, girls! Ayan, sinundo na kayo ni Aling Presi. Kanina sa malayo, tinitingnan ko kung anong style na paglalaban ninyo. I miss the city! Matapos may sampay, oras na para husgahan ang kanilang mga nilabhan. Parang tuyo na kagad. At kahit ano pang estilo ang kanilang ginawa sa paglalaba, ang labanan pa rin ay palinisan. Mga dalagang bukid, we have the verdict. Ito yung mga nagsilbing judges sa paglalaba. Chef si Aling Presi at si Aling Oyang. Nalinis yung iba. Yung ibang mga articles of clothing naman, medyo may konting dumi pa. Yung marami pang naiwang dumi. Nevertheless, bibigyan pa rin namin kayo ng take of 5 5 points per team. A for effort, A for effort. C for kalinisan. Nevertheless, Congratulations. Dinala namin ang mga dalagang bukid sa Badaco o Batangas Dairy Farm para sa susunod na challenge. Gatasan ng baka ang susunod naming pagsubok. At syempre, padamihan ng gatas ang labanan. Ipinaliwanag ng Badaco chairman na si Mr. Ternate sa ating mga challengers ang tamang paggatas ng baka. Lagot! Pag sinumpong pala ang baka, pwede silang dumihan nito. Kaya malamang, pagalingan na rin kayo sa pag-iwas, girls. Binigyan muna namin sila ng 5 minuto para mag-practice. Himas-himas muna daw ng konti para mapaamo ang baka.
Teka, practice pa lang. Sinumpong na agad ang mga baka. You're so lucky talaga. 15 minutes! O tama na ang practice. Simulan na ang gatasan. Ngayon, 15 minuto naman ang aming ibinigay para sa challenge na ito. Padamihan ng gatas ang labanan. Hey, someone smells like he's gonna take a Ira, ano, may nakukuha ka ba? Mukhang sinusumpong lagi ang alaga mo ah. I was surprised. I didn't know it was going to be that hard. And the cow beside me, the cow beside Daisy was peeing, so it probably went into the milk. I don't know. But it was really fun. I liked it. Lexi, kaya pa ba? Huwag ka matense dahil mahirap na pag baka ang natense. I always wanted to try it, but not to the effect na yung put niya nandyan, tapos it's possible na, you know, like it can crap all over you. Risa, sige gatasan mo pa. Dahan-dahan lang kasi baka masipa ang lalagyan mo. Oh no, please don't kick. Masaya, parang at least masabi ko, naka-milk na ng cow. I mean, how many people are willing to face that kind of experience and have gone through it na maayos na nakapaglabas na ng milk while doing the process. At Sheena, ano, pasusukuin ka ba ng baka mo? Gusto ko yatang bigyan ng shower eh. Puno na ako na ihi. Bago pa lang talaga mag-start na tuloy-tuloy, nagpupuka agad siya. Tapos yung katabi ko, nagwiwi naman, so talsik-talsik na lahat. Tapos yung pinakadulo, pagkapupo, tumatalsik din sa akin. So lahat yung mga kaliwat kanan ko, tsaka yung kaharap ko, yun na yun. Ilang minuto na lang. At Time's up, girls! Time's up! Fresh milk, parang sa... Excuse me, girl. Pagkatapos ng 15 minutes, ito yung mga resulta. Diwata ng Bukid at Bukid Babes. Nakita natin na medyo kalahati lang yung sa Diwata. So ang nanalo sa challenge na ito ay ang team ni Lexi and It gets 10 points, Bukid Babes. Kinakap mo, hindi ka man lang naligo. Okay lang. Para sa yung next challenge, kailangan nyo magluto ng... What? ng? Sa'yo? Sorry! Pakbet. Mali! Kailangan nyo magluto ng bulang lang. Bulang lang. It's a local delicacy here in Batangas. Binigyan namin ng pagkakataon ng mga dalagang bukid para magtanong sa mga Batanggenyo kung ano nga ba ang recipe ng bulang lang at kung paano lutuin ito. Asin, konting bitchin. Tapos yun na lang, ayos na. Sige, manang. Natakot ang lahat ng tao sa akin. As usual, feeling ko, feeling nila hindi na naman ako marunong mag-Tagalog. So, wala. Hindi na ako nakatanong. You're on TV! Hi ka sa mga taga-Batangas na makakapanood next week! Ang hindi nila alam, may 4 na sangkap na nakahain sa mesa na hindi talaga kasama sa luto ng bulang lang. Matapos ang 5 minuto, bising-busy ng lahat sa paggagayat ng gulay at pagpapakulo ng tubig. Wala talaga akong patience or yes for cooking. Yeah, she's been telling me nga na hindi ako domesticated and it's like yung fire, she was so afraid of it. Tapos I go, no, you start the fire. And now, she's so proud of herself. Even her boyfriend will be so proud of her na nakapag-start siya ng fire. Sakit sa mata ng smoke. Ira, alam mo ba yung ginagawa mo? Mabuti pa, China. Tulungan mo na lang siya. I felt kind of bad because our dish looked so blah. So I was like, put it back. Because China's like, why is the kalabasa so big? Naglagay siya ng kung ano-ano, ganyan. Nasunod-sunod na lahat. Tapos ang lalaki ng hati niya, ganyan. So tawa kami ng tawa. So, ang laki-laki naman yan, ganyan. Niloloko ko siya. Ayan, mukhang malapit na maluto ang bulang lang. Pero teka, tama ba mga sangkap niyan? The key ingredient to give a little bit of taste is the bagoong na isda.
And we didn't put it. Pero masarap, kahit walang bagoong. Walang lang, Bukid Babes version. At ang mga sangkap na hindi dapat kasama ay alamang, labanos, sayote at pechay. Dahil naluto niyo yung mga vegetable dish ninyo, meron kayong tig 10 points. However, for every decoy na mailagay niyo dyan, minus 2 points. Let's start out with labanos. Minus 2 points. Kailan may kain? Stop. Pechay. Kain. Minus 4 points. Okay. We didn't have enough time to get the right ingredients because we knew we had to use the fish bagoong and not the, what is it, alimango or whatever. Labanos. Medyo mahirap tago yung labanos. Sayote. 4 points. Pechay. 6 points. So ang final score, bali 4 points sila. 6 6 points. As usual, bokya na naman kami sa pagluto. Masarap. Kahit walang bagoong. Kahit walang bagoong. Kahit walang bagoong. Abangan bukas! Sino nga ba sa Diwata ng Bukid at Bukid Babes ang mas magaling? Grab that thing. Pull it out. O ingat, matatamaan mo ang cameraman. Aray! Mga kaibigan, oras na para malaman natin kung sino nga ba ang karapat-dapat na tawaging Dalagang Bukid. Pero pagkatapos ng aming awarding, magpapagalingan pa rin ang ating mga Dalagang Bukid sa pagsayaw ng Tinikling. At siyempre, susubukan din namin.